Today, we are going to discuss the first novel of Jose Rizal, Noli Me Tangere. We are the Bagong Mata, and I am Celestine Lucy. My groupmates are Jason Alexander Resudu, Denise Yu, Jasmine Mitin, Jonalyn Habat, and Aaron Ace Monroyo. Compromising 63 chapters and an epilogue, Jose Rizal's first novel, Noli Me Tangere, exposes the abuses and iniquities of many Spanish Catholic friars and government officials during his time. Rizal was a student of medicine at the Universidad Central de Madrid when he started writing it and was 26 years old at its publication. Ang Noli Me Tangere ay binubuo ng 63 kabanata at isang epilogo. Ito ang unang nobela ni Jose Rizal. Inilalantad nito ang mga pang-aabuso at kawalang katarungan ng maraming prailing Katolikong Kastila at mga opisyal ng gobyerno noong kanyang panahon. Si Rizal ay isang mag-aaral ng medisina sa Universidad Central de Madrid nang simulan niya itong isulat at siya ay 26 na taong gulang nang ito ay mailathala. Dedicated the novel to the country of his people, whose miseries and sorrow he brought to light in an attempt to awaken them to the truth concerning the ills of their society. Paradoxically, though the novel was originally written in Spanish, the language of the colonizer and the educated at that time. Isinulat ng may akda ang nobelang Noli Me Tangere para sa mga Pilipino upang ipakita ang kanilang paghihirap at imulat sila sa katotohanan. Ngunit ang nobela ay orihinal na isinulat sa Espanyol na siyang wika ng mga mananakop at mga edukado noong panahong iyon. Published in early 1887 in Europe, the novel is now commonly called by its shortened name Nol. Its English translation is usually titled Touch Me More and the Social Cancer. The Latin title, which means Touch Me Not, was taken from Christ's words in a letter to Felix Hidalgo Rizal. However, made a mistake in attributing the quotation to the Gospel of Luke, for it was in fact recorded in John 20:17. Touch me not, for I am not yet ascended to my Father. Sa tekstong ito ay tungkol sa Noli Me Tangere na ang unang nobela ni Dr. Jose Rizal. Ipinapaliwanag dito na ang nobela ay unang inilathala sa Europa noong 1887. Ang salitang Noli Me Tangere ay Latin na nangangahulugang huwag mo akong salingin. Sa Ingles, isinasalin ito bilang Touch Me Not, o minsan ay tinatawag ding The Social Cancer, dahil tinutukoy ng aklat ang mga sakit o problema ng lipunan noong panahon ng mga Espanyol. Nabanggit din dito nang nagkamali si Rizal sa kanyang liham kay Felix Hidalgo. Akala niya ay galing sa Ebanghelyo ni Luke ang pahayag, pero ayon sa Biblia, ito ay nasa Juan 20:17 kung saan sinabi ni Jesus kay Maria Magdalena na, "Huwag mo akong salingin sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa aking Ama." Influenced by Henry Beecher Stone's Uncle Tom's Cabin, Jose Rizal planned to publish a book that would reveal the ills of Spanish colonized Philippine society. Hence, in a meeting of Filipinos in Madrid at the Paternity residence in January 1884, Rizal suggested the creation of the book, the proposal that all of them would. Sa part nito, sinasabi na si Rizal ay na-inspire sa librong Uncle Tom's Cabin na isinulat ni Henry Beecher Stone. Yung book na iyon ay tungkol din sa mga problema at injustice sa society. Kaya, naisip ni Rizal na gumawa ng sariling libro tungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Gusto niyang ipakita ang mga pang-aabuso ng mga Espanyol at kung gaano kahirap ang buhay ng mga Pilipino noon. Noong January 1884, habang nasa Madrid siya, nagmeeting sila ng mga kapwa Pilipino at doon niya sinabi na kailangan nilang gumawa ng isang aklat na nagbubukas sa mata ng mga tao tungkol sa katotohanan ng bansa. Doon nagsimula ang ideya ng pagsulat ng Noli Me Tangere na naging inspirasyon ng marami at nagmulat sa isipan ng mga Pilipino.
Ang pag-ambag ng mga papel o sanaysay hinggil sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay sa Pilipinas ay nagkakaisang inaprubahan ng lahat ng mga dumalo sa naturang pagpupulong. Kabilang sa mga dumalo sa pagtitipon ay sina Pedro at Maximina Paterno, Antoniel Graciano Lopez Hoyna, Valentin Ventura, Eduardo Delete, Ibaresto Aguirre at Julie Clorente. Writing alone the novel in Madrid towards in the end of the year and finished about half of it in the city. The novel was completed in Berlin, Germany at the end of 1886, and the final draft was ready for publication at the onset on the year 1887. Si Jose Rizal ay nagsimulang magsulat ng kanyang nobelang Noli Me Tangere mag-isa sa Madrid noong bandang huli ng taon ng 1884. Natapos niya ang kalahati ng nobela sa nasabing lungsod. Ang buong nobela na ay natapos sa Berlin, Alemanya sa katapusan ng 1886. Noong simula ng 1887, tapos na ang huling draft ng nobela at handa na itong ipalata. Ang transisyon sa pagitan ng 1886 at 1887 ay marahil isa sa pinakamabigat na bahagi ng buhay ni Rizal, habang masakit sa kalooban niyang inihahanda ang huling draft ng Noli. Talagang nasa puso niya ang takot na baka hindi ito mailathala. Paano niya ito maipapalimbag para sa personal niyang pangangailangan kung wala siyang sapat na pera? Hindi niya hihingi ng tulong pinansyal sa kanyang mga kapwa Pilipino sa Europa, lalo na't walang sino man sa kanila ang sumuporta sa kanya habang isinusulat ang Noli. Ang 300 pesos na ipinahiram ni Viola kay Rizal ay ginamit upang ipaprenta ang unang 2,000 copy ng Noli. Sinasabi ng ilang sanggunian na opisyal na lumabas ang Noli Me Tangere sa Limbagan noong March 29, 1887. Bagaman, ipinakita rin ng mga tala na noong March 21 ay nagpadala na si Rizal ng kopya kay Ferdinand Blumentritt. Si Maximo Viola ay nararapat na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas bilang ang tagapagligtas ng Noli. Bilang tanda ng pasasalamat, ibinigay sa kanya ni Rizal ang mga galing proofs ng nobela na nakabalot sa panulat na ginamit sa pagsusulat ng Noli. Ibinigay din ng may akda sa tagapagligtas ng Noli ang unang kopya na lumabas sa Limbagan, kung saan isinulat ni Rizal ang dedikasyon kay Viola bilang ang unang nagbasa at nagpahalaga sa akda ni Rizal. Crisostomo Ibarra. Siya ay isang young and wealthy Pilipino o isang binatang Pilipino na mayaman. Maria Clara, Crisostomo fiancé o siya ang kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Kapitan Tiago, kaibigan siya ni Don Rafael Ibarra, ang ama ni Crisostomo. Padre Damaso, Franciscan priest. Fray Sibila, batang kura ng mga Dominikano. Doña Victorina, asawa siya ng isang fake Spanish physician o Tiburcio de España o nagpapanggap na doktor ng Espanyol. Don Rafael Ibarra, ama ni Crisostomo at kaibigan ni Kapitan Tiago. The novel's epilogue narrates that Capitan Tiago became addicted to opium. Padre Damaso was assigned to a far province and was found dead in his bedroom one morning. The sorrowful Maria Clara, believing that Ibarra had been shot dead in a river, entered the nunnery. Padre Salve left the San Diego parish and became a chaplain of the nunnery. Some infer that Salvi, who had been portrayed as having a hidden desire for Maria Clara, regularly molested her in the nunnery consequently. A pretty crazy woman was seen one rainy night at the top of the convent bitterly weeping and cursing the heavens for the fate it has bestowed upon her. So dito, mababasa natin na si Kapitan Tiago ay nalulong sa opium o droga dahil sa sobrang lungkot at problema niya. Si Padre Damaso naman ay na-assign sa malayong lugar at isang araw natagpuan siyang patay sa kwarto niya. Samantalang,
Si Maria Clara naman, dahil akala niya patay na si Ibarra, nagdesisyon siyang pumasok sa kumbento para magmadre. Pero kahit doon, hindi siya naging masaya kasi si Padre Salve na may lihim na pagtingin sa kanya ay madalas siyang naaabuso. Dahil sa lahat ng sakit at hirap ng pinagdaanan niya, naging malungkot at parang nabaliw si Maria Clara. Nakita din siyang umiiyak at sinisisi ang langit sa masamang naging kapalaran niya. As intended, Noli Me Tangere creatively depicts the real conditions of the various aspects of Filipino society under the Spanish regime. Largely because of corrupt Spanish officials and friars, the Filipino way of life had been backward, anti-intellectual, and anti-progressive, and the country was not in any way catching up on developments and the so-called Age of Enlightenment. Introducing the spirit of the novel to his friend Ferdinand Blumentritt, Rizal himself wrote, "The novel is the first impartial and bold account of the life of the Tagalogs. The Filipinos will find in it the history of the last 10 years." Pinapakita ng bahaging ito ang layunin ni Dr. Jose Rizal sa pagsulat ng Noli Me Tangere. Ang nobela ay sumasalamin sa totoong kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ipinakita rito kung paanong korupsyon at pang-aabuso ng mga praile at opisyal ay naging dahilan ng paghihirap at pagkaatrasado ng bansa. Dahil dito, hindi nakasabay ang Pilipinas sa pag-unlad at kaliwanagan ng naranasan ng ibang bansa noon. Sa kanyang liham kay Ferdinand Blumentritt, sinabi ni Rizal na ang Noli Me Tangere ay tapat at matapang na salaysay ng tunay na buhay ng mga Pilipino sa loob ng 10 taon. Isang paraan upang gisingin ang damdaming makabayan at ipakita ang katotohanang dapat baguhin. Describing the effects of Nol, the author himself wrote, "My book made a lot of noise. Everywhere I am asked about it. They wanted to anathematize me. Because of it, I am considered a German spy, a Protestant, a Freemason, a sorcerer, a damn soul, and evil." Noli Me Tangere by Rizal, 2013. Dito, ipinapakita kung gaano kalaki ang epekto ng Noli Me Tangere sa lipunan noong panahon ni Dr. Jose Rizal. Matapos mailathala ang nobela, maraming kontrobersiya at batikos ang hirap ni Rizal. Maraming tao, lalo ang mga praile at opisyal ng simbahan, ang nagalit sa kanya dahil ibinunyag ng nobela ang kanilang pang-aabuso at katiwalian. Dahil dito, si Rizal ay pinagbintangang espiya, erehe, mason at maging masamang tao. Ipinapakita nito kung gaano katapang si Rizal dahil kahit alam niyang maaring makasira sa kanyang reputasyon at kaligtasan, isinulat pa rin niya ang katotohanan para mamulat ang mga Pilipino. Ang mga kasangkapan ni Dr. Carl Olmer na ginamit ni Rizal sa Winsville noong 1886 ay ngayon nasa Peacock Garden Resort sa Bacolod, Bohol. Posibleng doon na isusulat ang ibahagi ng Noli Me Tangere. Pinamanin ng pamilya ni Olmer ang mga kasangkapan ni Hans Scoop, isang miyembro ng Knight of Versailles, bilang bahagi ng kanyang abokasiyan sa pagpapalaganap ng mga ideya ni Rizal. That's all. Thank you.